Hello po, magandang buhay. Ako po si Jun Aguirre ng Boracay Island News Network. Ginawa ko po ang video na to dahil alam ko marami po sa mga kandidato, lalo na sa mga baguhan, na may potensyal na magserbisyo na gustong tumulong sa ating mga kabayan. Pero ang problema nila, wala silang pera kung paano talaga gumawa ng full scale na kampanya para sila manalo. Pangalawa, nakakapagod po talaga ang mga kampanya magpumunta sa mga bahay-bahay, sa mga barangay, iba sa bundok, 'di ba? So nakakapagod na ganoon. Ginawa ko po ang video na to para magbigay ng tips kung paano mag-strategize sa darating na eleksyon at para naman tayo manalo. For the record, nagsimula ako sa pangangampanya. Hindi ako politiko, pero nagsimula akong mga kampanya ng ilang politiko discreetly, 'di ba? Dahil ang bida usually sa pangampanya ay mga politiko. Okay? Noon pang 2013, nagtrabaho po ako bilang isang campaign provincial director ng isa sa mga senador sa Capiz noon pang 2013. So until now, may mga tinutulungan po akong kandidato, hindi ko po sasabihin ang pangalan nila. Okay? Pero ito lang po, bibigyan ko lang po kayo ng tips. So, usually, may tatlong pamaraan para mga panya. Okay? Yung iba, gumagamit sila ng mga supporters, endorsers, mga artista, mga influencers. Pangalawa, siyempre, gumagamit sila ng pera pambili ng boto. So, alam ko, karamihan sa mga viewers, wala tayo nun. Pangatlo, ay yung advocacy. So, dito po tayo mag-focus sa ating advocacy, 'di ba? Kung ano yung mga platforms of governance natin na i-highlight para malaman na ating mga botante para kung ano yung mga gusto nating gawin pag tayo ay manalo sa eleksyon. Okay? So, number one na dapat tandaan sa pangangampanya is i-mapping nyo muna ang inyong barangay, ang inyong botante. Usually, dapat hindi naman kailangan na mga panya tayo buo ang kung ilang boto sa ating barangay, sa ating bayan, 'di ba? Hindi kailangan 100% na puntahan mo sila, okay, para mga panya. Nakakapagod 'yon at magastos, promise. So, una-una, dapat tandaan, gumawa po tayo ng mapping. Alamin natin sa mga barangay kung ilan yung mga makukuha nating boto. From that, kailangan lang natin actually matarget yung 60% ng kabuang boto ng para sa manalo sa eleksyon. Hindi natin kailangang mga kampanya na until 100%. So, 60% lang ang ating dapat siguraduhin para manalo tayo sa eleksyon. Okay? So, una-una, alamin natin kung ilan yung mga botong sure na. Okay? So, kung once na alam na natin kung ilang boto niya yung sure na makukuha natin sa ating eleksyon, wala sa mga kamag-anak. So, pupunta naman tayo doon sa mga posible natin makuha na boto. Okay? So, paano sila malalaman? So, siyempre, sa mga kaibigan, kakilala na kung pwede, ay hingin yung boto nila. Okay? So, ito, yung pangalawa, is yung hindi natin sigurado na boboto tayo hindi. So, kailangan gumawa tayo ng strategy na paano natin sila makumbinse na iboto nila tayo. So, yung pangatlong is yung alam natin na hindi talaga tayo bobotohin. So, kung once na alam natin kung na hindi ka nila bobotohin, wag mo na sila aksayan ng panahon. Hanap ka na lang ng mga tao na mabotante sa inyong lugar na alam mo may pag-asang bumoto sa'yo. Okay? So, kung mas malamang talaga yung kalaban, okay, kailangan nating mag-isip ng mga strategy kung paano natin sila makumbinse na sa pamamagitan ng ating mga advocacy na bumoto sa atin. Okay? So, yun yung mga dapat tandaan kung paano tayo. So, may dalawang beses din po kasi yung pangampanya. Yung una, awareness. Dapat ang mga boboto sa atin aware na tumatakbo tayo.
Okay? So, pangalawa is yung conversion. Hindi lahat ng taong aware na tumatakbo tayo ay automatically convert sila o magboboto sila sa iyo. So, kailangan natin na talagang alamin before ang election kung ilan talaga yung mga boto sa atin. So, kailangan nating tumarget. Kailangan nating magbigay ng priority kung sino yung mga barangay, kung sino yung mga sityo, kung sino yung mga bayan na makukuha na natin ng maraming boto. So, usually, pag alam nating family natin, so solid na yung votes sa inyo, so wag na silang bigyan ng prioridad sa pangangampanya. Okay? So, yung bigyan na lang natin ng prioridad yung mga alam natin na hindi buboto sa atin pero pwedeng iboto kanila kasi marami yung mga undecided, marami yung mga galit sa kalaban lalo na pag may incumbents, masama ang loob. So, kung bago tayo, okay, so pwede natin silang kumbinsihin na sa atin na lang. Pero, ang pinaka-importante sa pangampanya ay makinig sa kanilang mga adikain. So, usually, paano ba bibilangin? So, usually, ang unahin natin pangampanya, doon tayo pumunta sa mga cooperatives, sa mga asosasyon, di ba na pwede nila tayong i-endorso. So, sa kanila lang, alam natin may bilang na kung ilan yung pwedeng botong maibigay nila sa atin. Once na mai-endorso kanila, alamin kung ilan yung members ng kanilang organization so that ma-count mo kung ilan yung mga boboto sa'yo. So, yun yung mga ilan lamang sa mga tips kung paano tayo mga panya. So, kung one-on-one kasi na ang kalaban natin by mayor, vice mayor, so may mga strategies ito kung paano nyo kasi mas mahirap kung one-on-one yung labanan, di ba? Pero kung halimbawa tumatakbo kayo sa senador, sa provincial board, sa Sangguniang Bayan, so mas mataas yung chance nyo. So marami nagtatanong kung kailangan bang may kapartido ka o wala. So depende sa inyong pagtansya yan kasi usually pag may kapartido, may sure ka ng boto. Pero kung alam mo na yun nga, may kakakuha ka ng boto sa kabila at sa kabila, so maging independent ka na lang. Diba? So yun lang naman yung mga tips kung paano tayo mangangampanya sa darating yung eleksyon. So kung may mga tanong o concerns, i-email lamang po kami. Hanapin lamang po at i-follow ang Boracay Island News Network na page. So maraming salamat po.